pwede na daw kami sumakay. Meron din palang binigay na gantong earphone. Next naman na bus stop is yung Marina Bay Sands. Dito na lang kami kakain sa Kilini. Ito na yung ibang order namin. Andito na kami sa MRT and Green Line yung sasakyan namin. Susundan na lang natin yung sign na yan. Ito yung child card, concession card para sa mga kids. Nilalakad na namin papunta doon sa Jewel. Ito na yung waterfalls na malaking LCD screen. Wala namang rain vortex. Hi everyone! Last full day na namin ngayon dito sa Singapore. And nag-check out na kami dun sa hotel. Pero iniwan muna namin yung mga gamit namin doon. Kasi mag-hop on, hop off tour bus pa kami ngayon. So papunta kami sa Suntec City. Kasi doon yung pick up point or meeting point ng hop on, hop off. Ayan na yung bus. Pero hindi namin sure kung sasakay na ba agad. Kaya tatanong ko muna. Tinanong ko dun sa driver kung yun na ba yun kung sasakay na. Sabi niya hindi daw. Dito daw, sa side na to, diretsuhin lang. Tapos makikita daw doon. So, siguro merong booth doon. Ayan, may mga nakikita na akong mga bus tour, mga hop-on, hop-off bus. Dito siya sa may tapat ng Guko Midtown. Ito yung tapat niya. As in, tawid lang dapat dyan. Kaso meron kasing ginagawa, may construction. Doon ata yung booth. Sa may fountain circle na yan. Dito siya mismo sa tapat ng entrance na to. Tapos ayan na yung screen nila, Big Bus Tours. Ayan, Suntec City. Tapos merong booth dito. Meron dalawang route etong hop on, hop off. Merong yellow route tsaka red route. Etong yellow route, 80 minutes ang duration niya kung hindi kayo bababa, as in tuloy-tuloy lang. Ito namang red route, 60 minutes kung hindi kayo bababa at tuloy-tuloy lang. Pero anytime dyan, pwede naman kayong bumaba at sumakay kung gusto nyo. Tapos, take note nyo na lang din yung oras nung bus kasi parang every 20 to 30 minutes ang dating ng mga bus sa bus stop. Tapos, ito yung binigay na ticket sa amin. 1 day hop on, hop off siya. So, technically, pwede pa daw gamitin until tomorrow. Parang katulad dun sa Malaysia. Pero, kailangan daw tatago itong ticket kasi hindi na nila i-scan twice yung QR code. Ito yung naka-assign na bus sa amin, 52 for yellow line. Pwede na daw kami sumakay. Dahil medyo tight ang schedule namin kasi nga last day na namin ngayon dito sa Singapore. Hindi na kami bababa sa mga bus stop. As in, dito lang kami mag-stay, magsa-sightseeing lang talaga kami. And para ma-experience din namin yung gano'n na tuloy-tuloy. Kasi di ba nung nag-Taiwan kami, tsaka nung nag-Malaysia kami, bumababa kami sa mga stops. Meron din palang wifi dito sa bus. Ayan yung Big Bus Tours. Walang password. Meron din palang binigay na gantong earphone. First time namin naka-experience na may binigay na ganto. Tapos, ilalagay nyo siya dito. Iko-connect nyo siya dito sa speaker or audio. Ano ba tawag sa ganyan? Para marinig natin yung yung comments, yung tour guide, yung sasabihin. Tingnan natin mamaya kung gagana. Pero siguro naman gagana kasi nagbigay sila ng ganito eh. Nabit na namin yung earphone and meron nga siya commentary guide. So dito mo na maririnig, hindi mo na maririnig. Wala nang speaker dito sa labas. Dito mo na maririnig yung sinasabi ng about dun sa place, which is mas okay kasi nga para mas rinig mo. Ganyan. Rinig mo yung sinasabi, hindi basta yung audio. Dito na yung unang stop, Singapore Flyer. Nadaanan na yung Singapore Flyer kanina, nandun sa likod. Nagtali na ako ng buhok kasi ang lakas ng hangin, gumagano yung buhok ko. Pero sana hindi umulan, sana hindi rin umaraw. So, saktong gantong kulimlim lang para hindi mainit, tapos hindi rin umulan na mababasa kami ng ulan. Next naman na bus stop is yung Marina Bay Sands, which is ayan, kita na siya from here. Yung infinity pool pala dun sa taas ng Marina Bay Sands, according dun sa dito sa guide, yun yung pinakamalaking rooftop na infinity pool sa buong mundo. Pero exclusive lang yon sa mga hotel guests, yung mga nakastay dyan. Malay nyo, hopefully, sana next time. Pero mahal kasi dyan eh. Next time sana makapag-stay tayo dyan. Malay nyo naman. Ito yung next stop sa Gardens by the Bay. Ayan, nandito banda yung mga Super Tree Grove na pinuntahan namin nung nakaraang araw. Sa Gardens by the Bay, nandun din yung Cloud Forest, tsaka flower dome, pero meron atang extrang bayad yun. Tapos may observation deck din ata sa
may super tree group na may extrang bayan din. Tapos sa gabi, meron yung Garden Rhapsody na light show. Yun yung napuntahan namin na napanood namin nung isang araw na nagpunta kami. Ito na yung next stop sa may Fullerton Hotel. Ayan yung hotel na tatakpan ng puno. Ayan. Ito yung Fullerton Hotel. Kung pupunta kayo dun sa may Merlion na statue, pwede na kayong bumaba dito sa Fullerton Hotel. Lalakarin nyo na lang. Malapit na yon. Hindi ko na natatrack yung bawat stop. Kasi mabilis lang mag-i-stop tapos sa andar ulit. So far, mas okay yung ganito. Relax lang na nakaupo ka lang, hindi ka nabababa, tapos mag-ihintay, aakyat. Pero ayun nga, mamili na lang kayo ng ng mga bababaan nyo. Kunwari, yung mga Singapore Flyer, Merlion, Marina Bay Sands, yun. Pwede nyong puntahan yung babaan kasi maganda mga picture spots yung mga area na yon. Pero kung halimbawa dito sa mga susunod na wala na masyadong mga iconic tourist spots, kahit dire-diretso na lang kayo para mas mabilis. Ito yung stop ng Botanic Gardens. Nandito yung National Orchid. National Orchid Gallery. Dito sa Botanical Gardens nila, meron silang National Orchid Gallery, parang ganon. Tapos, orchid pala yung national flower ng Singapore. Singapore orchid yung tawag nila doon, pero may isa pa siyang name. Tapos, hybrid siya. First country or only country lang ata yung Singapore na may hybrid as a national flower. So, yun yung sinabi. Ang galing nga ng may ganito kasi ang dami mo natututunan, ang dami din yung sinasabing facts about dun sa lugar na pinupuntahan nyo, and kahit sa general facts ng Singapore, katulad nung bawal magbenta ng mga chewing gum dito, tapos meron sila ng ERP, yung electronic road. Ano yun? Yung ERP? Electronic road something. Basta yung parang toll gate nila na automatic, ganyan. Program ba? Basta ERP, parang toll gate, pero automatic na, dire-diretso ka lang, madedetect na yung yung toll para iwas traffic. Yun yung isa daw sa mga measures na ginawa nila para maiwasan yung traffic. Yung pati yung paghigpit ng pagbili ng sasakyan, hindi ka basta-basta makakabili ng sasakyan dito kasi mahal. Parang mahal yung sasakyan. Tapos kailangan mo ng certificate of entitlement, which is limited lang din daw yun. Tapos sobrang mahal, 90,000 Singapore dollars ata yung certificate na yon. So nag-i-invest ang government sa public transpo para mas gamitin ng tao yung public transpo kaysa mag-private car kasi nga ayaw nila noong traffic. Lumipat na kami dito sa may bandang likuran kasi naaabot na kami ng sinag ng araw doon. Pero hindi naman laging maaraw, most of the time makulimlim. Pero ang init kasi kapag talagang naabutan ka ng araw, dito na lang kami sa likuran kasi meron ditong ganito bubong. Ito SMU na school dito sa Singapore. Ayan. Ang ganda ng school nila, no? Bakit? Ang ganda na itsura, oh. Parang office, pero school siya. Nakababa na kami, and sakto nga yung duration na sinasabi nila, 80 minutes, approximately ganon. Pag hindi kayo bumaba sa mga stops. Kasi kapag bumaba kayo, syempre, mag-iikot-ikot kayo, tapos yung next bus is dadating mga around 20 to 30 minutes pa. Pero okay din naman bumaba kung halimbawa meron kayo pupuntahan ng mga tourist spots, gaya nga ng mga iconic spots na Merlion, Marina Bay Sands, yung Botanical Garden. So, mas tatagal kayo. Pero, ang maganda doon is hindi nyo na po problemahin. Hindi nyo na po problemahin kung paano pumunta doon, kung hindi na kayo, kung paano magta-transfer, lilipat, hindi na kayo mag-iisip kung anong sasakyan nyo, at hindi na rin kayo maglalakad ng malayo kasi mga bus stops dito medyo lalakarin nyo. So yun yung advantage ng hop on hop of bus. Kung pupunta kayo sa mga tourist spots, at least dadaanan na nila, nandun na yung mga stops. Saka maganda nga dito is yung para kang turista ka talaga na nandun ka lang, okay lang din naman na nakaupo ka lang. Kami nag-enjoy naman kami kasi mahangin, hindi umulan, hindi rin masyadong mainit, hindi maaraw. And even yung nasa audio, very informative. Ang dami mong matututunan about dun sa lugar and about sa Singapore in general. So I would recommend this kung kulang kayo sa time, kung gusto nyo ma-maximize yung time nyo sa Singapore, pwede kayo mag-city tour gamit itong sightseeing bus. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section, at mas makakatipid pa kayo kapag ginamit yung code na with the TCN Klook pag mag-book kayo sa Klook.
Dito na lang kami kakain sa Kilini. Tama ba yung pronunciation ko? Kasi parang ang dami kumakain dito. Ayun o, doon sa gitna. Tapos imimit ko rin pala si Mami Chrissy na taga dito sa Singapore. Dito sila nakatira. Eh nakakahiya nga kasi galing pa siya sa school, magsusundo sa kids. Galing pa school yung mga anak niya. Tapos pupuntahan daw nila kami dito. Last day na kasi namin nga dito sa Singapore, di ba? Hindi ko alam na taga dito pala siya. Akala ko for vacation lang, ganyan. Like may bibisitahin lang ng family. Kasi last year, parang ang tagal niya sa Pilipinas. Tapos may bahay sila sa Pilipinas. So, akala ko, taga doon talaga sila. Sabi niya, dito daw sila nakatira kasi dito nag-work yung husband niya. So, ayun, ipupush namin na mag-meet kahit na sobrang last minute. So, thank you kay Mami Chris for the time and effort. Kasi ang layo nila, tapos pupunta sila dito para mag-meet kami. Kasi nga, wala na kami ibang time dahil mamaya pupunta na kami sa airport para sa flight namin for 1 AM. 1 AM kasi yung flight namin kinabukasan. So, dapat mamayang gabi nandun na kami sa airport. So, ayun, last minute, pinush namin. So, thank you, Mami Chris, sa pag-effort na puntahan kami dito. Kahit sobrang nakakahiya talaga. Ito yung isang order namin, sweet and sour pork na may egg. Binawasan na ni Gregory yung egg. Tsaka Milo Dinosaur na drink. Order ni Gregory ito. Yung iba wala pa. That's it. Ito pa ibang order ni Daddy. Salted egg chicken rice, sambal prawn rice. Tapos, ang total is 36.60. Ito na yung ibang order namin. Ayan kay Daddy. That's it. Etong sa akin, prawn. Sana hindi maanghang. Medyo maanghang. Pero ang sarap. Parang sweet and sour na maanghang version. Parang sweet and sour nga to, na prawn lang. Tapos kay Butchok, parang sweet and sour na pork. Parang ganon. Salted egg yung kanya. Ang sarap. Ang sarap nito. Wala akong pag-compare ng lasa. Ang lasa ng salted egg. Parang yung yung chicken, chicken wings na salted egg. Parang ganun yung lasa niya. Pero medyo maanghang din. Ito medyo maanghang din. Pero kaya naman. Hindi na ako nakapag-vlog kanina na nagchichikahan kami. Ito si Mami Chris and si Baby Welcome to Singapore! Gulat siya, ano yan? Pabalik na kami sa hotel and nilakad lang din namin. Tapos, parang mas malapit tong way na to kesa sa way namin kanina. Kasi ito, ayan lang yung Suntec City. Tapos itong, intersection na to, ito na yung pa-hotel namin. So, kanina, parang inikot kami ni Google Maps doon sa kabila. Kasi doon yung daan namin, tapos may construction pa. So, mas malapit tong middle road. Ito, diretso lang. Middle road. Tapos, ayan na. Tapos, tumawid lang kami ng overpass. Yun na yung Suntec City. Ito na yun. Tatawid lang kami dyan. Tapos, yan na yung street papunta sa hotel namin. Thank you. Thank you so much. Andito na kami sa MRT and Green Line yung sasakyan namin papuntang Changi Airport. Bababa lang kami dun sa connecting papuntang Changi. Pwede rin palang mag Blue Line. May connect din yung Blue Line dun sa Changi Airport. Pero parang mas malayo kasi yung ikot niya. Hindi ko lang sure ha. So, Green Line na lang kami kasi parang padaretso lang. Dun sa map, parang padaretso lang papuntang Changi. Dala-dala namin yung stroller. Pero yung maleta. Pero very convenient kasi may mga elevator naman. Tapos ang luwag ng train. Dito kami bumaba sa Tanah Merah na station. And then, transfer tayo dun sa CG na line. Crossover ba? Sabi? Basta ganon. Papuntang Changi Airport. Susundan na lang natin yung sign na yan. Ito na pala yun. Ayan. Yung gitnang yan. CG2. Pero ang baba natin CG2. Kasi CG1 Expo. Nakasakay na kami ng train na papuntang airport. Maluwag naman. Konti lang yung mga pasahero. Ayan yung card ni Gray. Ito yung child card, concession card, para sa mga kids na below 7 years old pero yung height is 1 meter and above na. Ganito sa kanila. Yan. Pero kapag below 1 meter naman, hindi na kailangan ng ganito. Sayang na kanina lang namin siya nakuhanan kasi pwede rin yan sa bus. Kasi late ko nang nalaman na may ganyan pala.
Eh, sabi ko, bago kami umuwi, dinaan namin sa MRT kanina, ticket office, para makuha, para at least merong ano yun, remembrance, souvenir, para ma-experience din ni Gregory na mag-tap. Kasi magandang way yan para ma-involve siya sa mga ginagawa ng mga adult, diba? At least meron siyang ganyan. Sayang at hindi namin na-try sa bus. Pero malay mo next time makabalik pa. Nandito na kami sa CG2, nakababa na kami ng train. Tapos merong signage dito, ayan, papuntang Jewel. Doon kami pupunta. Kasi iwan muna namin yung mga luggage namin. Ayan, si Gray magtatap na, mag-exit na kami. Dito sa baba, sa baba. Diyan, oh. Dito. Yan, yes. O, go. Yehey! Meron na mga trolley dito, kaya kukuha na kami ng trolley para hindi na kami mahirapan magbitbit. Isang tulakan na lang papuntang airport. Nilalakad na namin papunta doon sa Jewel. Sinusundan lang namin yung mga nakita namin mga sign. Ayan, may sign dyan. Tapos kanan tayo dito. May drinking fountain dito, kaya uminom muna si Gregory ng water. Tapos magsasalin din kami ng tubig sa tumbler. Ito na, may nakita kaming sign na Jewel. So, tawid tayo dyan. May mga walk-a-later dito sa parang connecting bridge papunta sa kabila. Meron ditong early check-in area, pero specific airlines lang ang pwede. Walang Cebu Pacific eh. Cebu Pacific kasi kami. So ayan, depende sa airline kung ilang hours before flight departure time pwede kayong mag-early check-in. Etong AirAsia, Singapore Airlines, Turkish Airlines, 3 to 24 hours before flight departure time pwede na kayong mag-early check-in. Ayun nga lang, walang Cebu Pacific. Cebu Pacific kasi yung airline namin. So ang option namin ngayon is mag-baggage storage para makapag-ikot-ikot kami dito nang walang dalang mga maleta kasi hassle magdala ng maleta nang mag-iikot-ikot ka dito. Dito naman yung baggage storage nila, kahilera lang din ng early check-in. Ito yung standard storage rate nila, yung mga loose items $6, small 11, big or odd 16, extra big $19. For 24 hours na yan. Kanyo tong QR code para makapag-register kayo for storage. Tapos kailangan nyo i-present yung passport nyo, flight details, email, and contact number. Tapos i-inspect para ma-check kung may mga restricted na items yung laman ng mga gamit nyo. So ayan, merong mga restricted items or prohibited items. And then payment is credit card payment lang. Cashless sila dito. Meron din silang bag wrap dito and separate na bayad yan. Ayan yung bag wrap rate nila. Depende rin sa size ng luggage nyo, yung price. Ito na yung waterfalls na malaking LCD screen. Ang ganda! Matutuwa si Gregory dito. Wow! Pasok tayo sa loob? Hindi pwede yung exit yan eh. Nandyan tayo. Oh, sige. Pupunta kami ngayon sa Skytrain. Hinahanap namin yung Skytrain kasi gusto namin itry. Tapos sasakay kami papuntang Terminal 1. Tapos kukunin namin yung baggage namin or tatambay muna kami doon. Kasi ano pa naman, 8 pa lang. Mamaya pang 1 yung namin, flight. Or baka sa T4 na lang kami dumambay. T4 kasi yung namin. Ano yun? Terminal. May signage dito, Skytrain to T1 and T3. Tapos meron na dito nakalagay, Skytrain Station E. Ayan na ata yun. Nakasakay na kami sa Skytrain. Kaso hindi ko sure kung dadaan to ng vortex or kikita yung vortex. Tatry namin mag-Skytrain sa T3. Tatry namin sumakay ng Skytrain papuntang T3. Meron kami nakitang signage, sundan natin. Tingnan natin kung ano bang Skytrain yung kita yung vortex. Kasi hindi rin naman namin alam. Hindi ko kasi masyadong na-search yun kung anong Skytrain na daan. Kasi kulang kami sa research. Pag mga pauwing hindi na kami masyadong nakakapag-research. Kasi kulang rin yung time namin. So ngayon, may pa naman tayo. May oras tayong gumala ngayon. Explore na lang natin tong Changi Airport. Nakasakay na kami ng Skytrain na papuntang T3. Tingnan natin kung kita dito yung vortex or hindi. Baka mamaya doon sa 1 to 3 ang 2 to 3 ang kita. Sakay na kami ng Skytrain from T3 to T2. Kasi wala eh. Yung kabila, T3 to T1. Ito sinasakay namin ngayon, T3 to T2.
Eto ata yun. Kaso madilim nga. Tapos ay may dumaan pang isang train sa harap. So Terminal T3 to T2. Ayan nga. Oh, madilim. So yan. Kung gusto nyo makita, Terminal T3 to T2. Yun yung SkyTrain na dadaan dun sa Vortex. Tapos, kung nakaharap kayo dito, ito yung papunta yung train doon. Dito na side. Dito na side kita. Sa right side nga. Pag nakaharap ka dun sa direction ng train, sa right side, kita yung Vortex. Ito yung Vortex kapag gabi. Kaso, ayun nga, walang tubig. Ayan yung announcement. Feb 26 to Feb 27, sarado yung Jewel Rain Vortex. Sayang nga din, wala kaming picture dito no hapon, no maliwanag pa. Mas kasi kami kanina, inuna namin yung baggage storage. Tapos, nagmerenda kami, pumunta kami dun sa Changi City Point. Hindi na ako nakapag-vlog doon kasi konti na lang yung memory ng ano ko, ng camera ko. Nagtinitipid ko yung memory. Tapos ayun, ginabi na kami. Hindi namin namalayan yung oras. Tapos ayun, ito na lang nabutan namin. Maganda din sana to kapag gabi kasi may mga light show din dito. Hindi ko lang alam ngayon kasi nga wala namang rain vortex. So, baka wala rin nung light show. Ito yung isa pang photo spot nung Vortex sa T2. Merong signage dito na bus to T4. May dumating ng bus kaso ang dami naghihintay. Sa next na lang kami. Sakay na kami ng shuttle. Hindi na namin tinupi yung stroller. Ayan si Greggy. Ito kami sa side na stroller area. Tapos wala tong bayad. Libre lang to. From T, ano nga to ulit? T2. T2, tama. T2 to T4. Libre lang. Basta lahat ng bus, shuttle, kung saan ka man galing, basta papuntang T4, libre lang. Kasi nakahiwala yung T4 eh. Yung T1, 2, 3 lang yung magkakatabi na accessible ng SkyTrain. Layo pala ng ng T4 doon sa isang sa ibang terminal. Parang ilang minutes din eh, no? Nakatakot na. Nakakatakot kapag lumiliko kasi parang matutumba na. Ayan na yung terminal ko. Ayan o. Diyan ba tayo? Opo, dyan tayo. Andito na kami sa Terminal 4. Ang laki din pala na ito. Pero medyo malayo siya. Ilang minutes din yung biyahe namin sa bus. Ito siya. Kumuha lang kami ng trolley para isang tulakan na lang. Na-try namin kung pwede nang mag-check-in kasi sa nare-research ko, sa nababasa ko, 4 hours, ata 3 hours, pwede nang mag-check-in sa Cebu Pacific. So, try natin. Tingnan natin dun sa screen kung ano ng status ng flight natin. Try namin dito kung pwedeng dito. Check-in. Scan itinerary. Enter your booking number. Booking number. Nakapag-print na kami ng boarding pass namin. So, next step is dito na sa bag drop. Buti na lang may nag-assist sa amin dito. Kasi, yung automated, masyadong high-tech nito. Wala sa Pilipinas. Kasi, maski yung bag drop nila, computerized na pindot-pindot na lang, ititimbang doon, tapos i-scan pa yung passport, may picture pa, yung ganun. Tapos nadedetect nila kung mabigat siya, parang nag-exceed siya ng 23 kilogram. Itatag siya as heavy, ganyan. Hindi ko lang alam kung para saan yon. So ayun, tapos na kami sa bag drop, and then yung stroller namin, pinalagyan na rin namin itong tag. Ayan. Kukunin na lang siya doon sa boarding gate. Kasi sabi niya full flight. I think akala niya cabin size to. Kasi sabi niya na full flight daw. So hindi namin pwedeng dalhin sa plane. Which is, alam naman namin yon. Siguro akala niya lang cabin size to. Sabi niya na pwede namin to gamitin hanggang sa boarding gate. Tapos, since meron na tong tag, papakita lang namin to. And i-check in na nung staff na nandoon. So, kung may dala kayong stroller, make sure na sa bag drop pa lang, i-inform nyo na yung staff doon na meron kayong stroller para malagyan nila ng tag. Para expected na nila na pagdating doon, meron kayong tag and ma-check in nila yon. Tapos, pwede nyo pang magamit itong stroller hanggang boarding gate. Ito na ata immigration sa tabi namin. Nakalagay, no photography, no trolley beyond this line.
Pasok na kami sa immigration. Nakalampas na kami sa immigration and smooth lang din. Nakahiwalay lang yung mga may kasamang bata na 6 years old below. Tapos, mas mabilis kasi by group na. Although, ini-scan pa yung passport namin. Doon kasi sa mga walang kasamang bata, passportless na kahit hindi na sila mag-scan ng passport. Ano na lang, biometrics na lang ata. Pero mabilis lang din naman kami. Tapos, walang pila. Yung process natin, yung parang pagpasok natin ng SG. Oo, ganon. Ganun lang talaga. From Malaysia to Nadagdag SG. lang may sariling pasukan, yung may bata. Tapos parang dinodouble check yung passport tsaka Hindi, border. meron din naman doon. Parang pinahiwalay tayo yung mga may bata doon sa kabilang side, sa Malaysia. Sa papasok ng Singapore, ganon. Tapos, ayun, wala nang tanong-tanong. Basta, ano lang, scan, ready to go. Tapos, doon sa, doon sa security bag check, pinatapon yung mga tubig. May tubig din naman daw kasi sa loob. Oo, may tubig sa loob. Pero yung tubig na yun namin, nirefill lang namin doon sa airport. Nag-refill pa kami ng tubig. Akala ko kasi okay na kasi parang di ba kasi may tubig. Oo. Pero, nevertheless. Ayun, mabilis lang. Tapos, nakaka-amaze na automated lahat ng bagay. Kasi ngayon, hinahanap namin yung mga lounge para alam namin kung saan kami tatambay. Pero, check din namin yung gate namin kasi baka mamaya last call na naman kami. Kasi baka mamaya malayo. So, i-check muna namin yung boarding area, boarding gate namin para alam namin kung saan kami pumunta. Saan? Ayun pala. Kabila, G1 Hotel. Ano ba dito? Ayun, dito tayo. Malapit lang tayo. O siguro, kainan. Tingnan muna natin dito para makita at alam na natin. Kasi baka mamaya pagpasok dyan, malayo pa. Although may nakasulat naman na, may nakasulat naman na up to 6 minutes na lakad. Pero i-check pa rin natin. Ito yung G1 to G10. Sa G8 kasi kami. Tapos dun sa unahan, sa bungad, duty free shop. Ayan na, pagkaliwa. Ayan na yung G8 mismo. Ayan na yung boarding area namin. As in, sa bungad lang. Hanap muna tayo ng kainan. Malalaki naman yung mga nila, mga upuan. So, pwede kang tumambay. Komportable ka makakaupo. Hindi ka tulad sa naiya na yung bakal na bench-bench na Dito may mga... Hindi kita tambo sa isang boarding gate lang. Oo. Pala kami sa kainan nila. Parang food court sa level 2. Tapos, ito yung order ni Daddy. Wonton noodle. Tapos, ito, hindi ko alam to, shiitake. Ayan, shiitake oyster sauce rice. Nakakala ko meatball. Ito. Hindi mo binasa yung pangalan? Hindi kasi, nakita ko rin. Sa picture. Ayan, let's eat! Tapos meron palang naging friend si Gray Gray dito. Kasi nagulat na lang ako, kasi nag-check ako sa phone. Nagulat na lang ako, may kausap si Gray Gray dito sa likod. Parang siya dito, staff. Tapos, nakakatawa kasi nakipaglaro siya kay Gray Gray. Yung tipong kahit may language barrier, pinipilit niyang mag-English. Tapos, pumunta sila ni Gray Gray sa ni Daddy sa 7-Eleven doon. Kasi magpapabili si Gray Gray ng lollipop, ganyan. Tapos, ano ba to? Nandoon nakita nila, sabi ni, kasi si Daddy hindi niya nakita. Tapos nandoon nakita nila, sabi ni Gray Gray, Daddy, yan yung friend ko. Tapos binigyan siya ng ganito. Hindi naman to tinuro ni Gray Gray kasi iba yung binili nila. Saan na siya? Oh, nandun na siya. Nandun na siya? Nandun na siya. Nandun na pala siya. Baka bumili talaga siya nito para balikan si Butchong dito. Tapos pabalik, naghanap ko sa soft drinks. Oh. Kaya pumunta ako sa soft drinks na. Oh. Tapos yung pag papunta na kami sa bibilihan yan, nakasalubong namin siya o hinahanap ko siya si Butchong. Ito, binili niya to. Para kay kuya. Para sa kanya. Binili na to para kay kuya. Pero ayaw tanggapin. Ano daw? na siya? Tinuturo na kasi na muna. Lalamunan ba? Tapos gumagano'n siya. Tsaka feeling ko ayaw na talagang mag-accept. Ganon. Tapos ano ba to? Ano siya? Hindi ko rin pinilit kasi baka culture nila na. Oo nga na hindi nag-accept na. Mali ko rin na AMCs ko. Tapos, ano ba to? Matanda na siya. Lolo na ganyan. Pero yung lolong malakas pa kasi nag-staff pa siya dito.
Nakakatuwa lang. Tsaka nakakatuwa si Gregory na kaya nang makipag-ano talaga. Yung mag-approach, considering na may language barrier, tinatagalog na ni Gregory. Pero nag-effort din si Gregory na makipag-usap doon sa matanda. So nakakatuwa, ang babait ng mga tao dito. Tapos si Gregory nag-i-improve yung social skills niya, yung communication skills niya, na may ano pa rin siya, hindi naman siya talagang lumalapit sa mga strangers, pero yung siya, open siya makipag-usap. Kasi kahit kanina sa Skytrain, di ba, may nakausap si Gregory na bata. Gusto siya kausapin. Oo. So, ayun, nakatawa na si Gregory. Kasi si Gregory, parang feeling namin extrovert siya. Kasi yun yung problema namin kasi pareho kami introvert. Kasi si Gregory parang andali niya makahanap ng kaibigan kahit pang mag-playground, kahit dito kahit sa ibang bansa, basta may makita siyang bata, parang instant magiging friend siya sa playground dun sa Naiya, kung saan may magiging kalaro talaga siya, or baka nature ng mga bata naman talaga na magkiklik. Pero kahit hindi bata, kung yung matanda, madali siyang makipag sa mga tao. So feeling namin extrovert siya. But anyway, wala namang problema sa ganun. Nakakatuwa lang kasi nga hindi kami ganun. Mushroom to eh. Ayun yung, di ba, mushroom? Parang siya parang jelly. Fried dumpling. Start na magpapasok sa boarding gate. So, pila na rin kami. Si Gregory naka, group 1. Pero kami dalawa naka group 2. So, group 2 na lang kami pipila. Ayan, dito iniiwan yung mga stroller. Ayan. Thank you. Let's go. Ayan pa, meron pa. Nakasakay na kami sa airplane. Tapos dito kami sa pinaka-last na row. And wala kaming bintana. Wala kaming window. Gregory, gising na gising pa. Pero malamang maya-maya bagsak na yan. Sleep na tayo Ladies and gentlemen, With the turn the of na ilaw, aircraft is sleep na being tayo. refueled. So As a ayun lang. safety Bye-bye precaution, Singapore. please unfasten your Bye-bye. seatbelt Bye-bye and put your Singapore. seatbelt See you upright. ulit next Use of electronic time. devices such as not allowed. Smoking is strictly prohibited. So ayun, nandito na kami ulit sa Manila. Naantok pa ako. Wala pang energy. 5:30 na. And si Gregory, ang sarap pa ng tulog. Kasi nga, anong oras na yan natulog. Doon sa airplane, parang pagkaupo namin doon, nakatulog siya agad. Kasi nga, hindi siya nag-nap time. Pagod din, ganyan. So ayun, nandito na kami sa Manila. And back to reality, back to work. Ang tagal din naming nawala. So medyo nakakamiss din sa Pilipinas. Lalo na yung pagkain. So ayun, salamat sa panonood ng Malaysia and Singapore travel vlogs namin. And check sa Facebook, Instagram, TikTok. Meron din kaming mga videos doon ng mga tips and guides about sa Malaysia and Singapore. And subscribe kayo dito sa YouTube namin. Salamat!